Ayun. Okay, maraming salamat po sa ating Panginoon sa umagang ito. And once again, ako po'y bumabati sa bawat isa po sa atin ng isa pong magandang, maulang umaga. Good morning! Salamat sa Diyos sa mga early birds. Tunay po na the early bird catches the big worm. Kung sa sanglibutan po'y maaga tayo, mas worthy ang Panginoon na maaga tayo pag sa Panginoon. Ano po? Dahil siya ang may dulot ng lahat ng mga bagay. Sa amin po mga kasama online, magandang umaga po sa inyo. Kung kayo po ay nariyan, mangyari lamang na kayo po ay mag-amen para malaman po namin kayo po ay aming kasama sa umaga pong ito. Ano po? At kung kayo po ay nakatuto at talaga pong nakalaan para dito, pakilagay po sa comment section natin kung ilan po kayong sumasamba para po malaman po namin kung ilan po ang nakikinig ng salita ng Panginoon. Sa umagang ito, simulan natin ang ating gawaing pagsamba. Awitin natin, iniligtas ng pag-ibig. Ano po? Tayo po ay huwag nating kakalimutan na iniligtas tayo, hindi dahil mabuting tao tayo. Iniligtas tayo dahil inibig tayo ng Diyos. Tayo tumayo para tayo makabuelo. Awitin natin, iniligtas. Ulitin nyo sis. Amen. Ulitin natin, iniligtas ng pag-ibig. Dating lugmok sa kasalanan,
nakita natin ang pag-ibig ni Kristo sa atin, kung kaya nga po, tayo po'y hindi na alipin ng kasalanan. Ano po? Let's sing another song, Jesus Save. Alam niyo po, kapag ka may nagturo sa inyo ng ibang paraan ng kaligtasan, kayo po'y huwag maniniwala sapagkat iisa lamang po ang paraan ng kaligtasan. Si Jesus ang daan ng kaligtasan. Ano po? Awitin natin, Jesus Save. We have heard the joyful sound, Jesus save, Jesus save. Tide and all around, Jesus save, Jesus save. Burden news to every land. The way of my tears, our Lord's command. Jesus save, Jesus save. While we fall, morning time, Jesus save, Jesus save. Devil save, far and wide, Jesus save, Jesus save. Singing island of the sea, they go by the ocean gate. Urge the king, urge your belief. Jesus save, Jesus save. Sing about the battle's fight. Jesus save, Jesus save. By His name and endless night. Jesus save, Jesus save. When we through the gloom, when the heart for mercy pray, singing cry upon the throne. Jesus save, Jesus save. Hear the wind, a mighty voice. Jesus save, Jesus save. Let the nation now rejoice. Jesus save, Jesus save. Shout salvation full and free. Highest hills and deepest grave. Dawn of victory. Jesus save, Jesus save. Amen. Are you saved? Salamat sa Panginoon. Marami po ang namamatay. Pero salamat, kung mamatay man po tayo, we are saved because of Jesus Christ. Tayo muna po ay manalangin sa umaga pong ito. Ilapit natin ang ating mga sarili sa paanan at sa banal na presensya ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang banal sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon po umagang ito, bagaman sa maraming tao ang ulan ay simbolo ng kalungkutan, ngunit sa aming mananampalataya, ito ay simbolo ng pagpapala. Panginoon, hindi na susukat sa araw o tag-ulan ang aming kagalakan, kundi kung paanong nakikita namin ang kabutihan mo sa aming buhay. Panginoon, nagpapasalamat po kami. Kung sa oras na ito ngayon, maraming tao ang nasa hospital. Maraming tao ngayon nakadextrose. Sila po ngayon ay naghihingalo. At marami po ang tao ngayon. At sa oras na ito ngayon, ay binawian po ng buhay. Panginoon, dapat namin makita ang mga pagpapalang ito sa aming mga buhay sa oras na ito. Kung kaya nga po, napakalaking kasalanan na napakabuti mo sa aming buhay. Pero hindi ka namin pinapasalamatan. Hindi ka namin sinasamba. Ang mahalaga lang sa amin ay ang aming trabaho, ang aming mga pangangailangan sa araw-araw. Pero pagdating sa iyo, Panginoon, napakadami po namin dahilan.
ang pinakamalaking kasalanan ay hindi ang pumatay o yung magnakaw, sapagkat ito'y bulaklak lamang ng tunay na kasalanan ng tao. At ito po yung napakabuti po. Pero ayaw namin sa iyo, Panginoon. Pero ngayon, may papasalamat po kami na mula po sa ganong sitwasyon, ganong estado, ngayon po kami ay buhay. Sumasamba sa iyo. At meron kaming kaligtasan, buhay na walang hanggan. Iba na po kami, Panginoon, simula nung tinanggap namin ang iyong biyaya at pangako ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, Ama, sa umagang ito, higit namin pinagpapasalamat yung kaligtasan na meron kami. Salamat sa dinabi-dami po ng aral at relihiyon. Dinala mo po kami sa tamang aral na ito, na wala pong ibang pangalan sa silong ng langit na sukat namin ikaligtas, kundi ang pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Sinabi mo, Panginoong Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, ikaw ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan mo lamang. Kaya ang Diyos, higit po ang aming pagpapasalamat, sapagkat ang aming kaligtasang tinanggap ay tunay at totoo sa aming mga buhay. Panginoong Diyos, sa aming pagsamba sa umagang ito, naway ang iyong presensyang sumaamin. Alisin niyo ang gawa ng kaaway. Alisin niyo po ang mga problema na siya pong nagdudulot kung bakit hindi kami makapag-concentrate sa pakikinig ng iyong mga salita. Sa lahat ng mga nabibigatan, tulungan mo kami, Panginoon. Ikaw ang bubuhat ng aming mga problema. Sa lahat ng mga may pangangailangan, huwag kaming mag-alala, sapagkat hindi mo pagkukulangin ang mga taong lumalakad sa iyong katwiran. Panginoong Diyos, sa mga may sakit, pagagalingin mo rin sila, O Diyos. Sa aming mga kamag-anak, at sa bawat isa po sa amin, ikaw po ang magpapagaling. Lalo-lalo na po, yung karamdaman kong espiritual at kaluluwa. Samahan niyo po ang mga kasama naming pagtungo pa lamang dito at pagpalain niyo po ang umagang ito sa aming pagsamba sa pakikinig ng iyong mga salita. Pinupuri ka namin, Ama, pinapasalamatan ang lahat ng ito'y aming samo at dalaga sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pwede na tayo magsiupo. Amen. Salamat. Dumating na ang malayong lugar. Amen. Salamat sa Panginoon. Ano po? At let's continue singing and worshiping God through singing. Yung isa pang ating ano nga ba yun? Ayan. Mansion over the hilltop. Alam niyo po, hindi po nasusukat ang kasiyahan sa magandang bahay at sa magandang kotse, kundi ang buhay na nakakatiyak po na tayo ay pupunta po sa langit. Kaya po, ang mensahe ng awiting ito, huwag po tayong maawa sa ating sarili, sapagkat ang bawat sumampalataya kay Jesus, mayroong langit at mansyon na pupuntahan pagkatapos ng kamatayan sa mundong ito. No? Kaya po, awitin natin ang may kagalakan, Mansion over the hilltop. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold, but in that city
seated. I wanna mention a robe and a crown. I gotta mention just over the hilltop. In fact, my plan when we will never grow old. And someday younger, we will never more wander. But open streets that our dearest Lord. Amen. Nais ko pong ibalita before I preach the Word of God. Meron po akong ipinost na kapatiran po natin na malapit doon sa church na pinanggalingan ng aking pong asawa na si Brother Erickson na Bainsa. Sa edad po na 20 plus ay kinuha na po ng Panginoon. Nakakalungkot mang katotohanan na talagang ang buhay po natin ay weather lang. Mataba po siya sa loob lamang ng 7 buwan. Siya po ay tinubuan po ng bukol dito hanggang sa ang uli naming kita po sa Facebook. Actually, sabi ko sa aking asawa, as soon as possible, mapuntahan natin siya at makamusta. Bukod dun sa nagawa natin sa kanyang kaunting tulong. Hindi malaki. Sabi ko, kung ako nga lang milyonaryo kasi yun na yung makapagpadala po ng kahit po 10,000 piso para sa kanyang pagpapagaling. Inihingi ko po ng tulong dun sa mga alam ko na pwedeng makatulong. Pero siya po yung namaalam na po yata kahapon po siya nawala. Siya po ay kaibigan ko, napakamasayahin. At isa po sa akin pong kinatutuwaan, bagaman po siya ay namatay. Sabi po ng John 11:25, I am the resurrection and life. Ang sino mang mamatay, sabi ng Bible, ay hindi na makakaranas ng kamatayan, kundi ng buhay. Ang bawat sumasampalataya sa Panginoon ay may buhay na walang hanggan. Amen? And praise the Lord. Namatay mo po siya ng gano'n ang itsura niya. Nakalansay na po actually. Butot balat. Ako'y nakakawa, pero wala naman akong magawa, kundi hanggang doon na lang. Kaya kung kayo po ay malakas, remember this word, mga members. Hindi natin alam ang buhay. Pwedeng sa atin ito mangyari. Amen? At lahat tayo pupunta doon. Pero ang napakahalaga pong dapat mong gawin ngayon ay hindi ang hanapin ang bigas. Hindi hanapin ang pera, kotse, at ano ang bagay ng mundong ito. The most important thing that you're going to find in your life ay yung ikaw ay maligtas at makatiyak ka na kung ikaw ay mamamatay, mamaya, bukas o sa isang linggo, natitiyak mo na sa langit ka pupunta. At yun naman po yung itinuturo po ng Panginoon sa atin. But the problem to many people, ayaw nilang tanggapin yung buhay na walang hanggan. Sapagkat pag tinanggap mo yung buhay na walang hanggan, hindi ka na makakapaglasing. Amen? So mas pinipili talaga ng tao yung masarap lang sa kanilang katawan, kasalanan, kalayawan. But they never choose God in their life. Listen very carefully. Hindi porke narito ka, ligtas ka na. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa kaligtasan, of course. The first message in the morning ay may pinamagata ang kaligtasan at ang pagpalo ng Diyos. Wala pong naligtas na hindi nakaranas ng palo ng Diyos. Kaya po, pag-uusapan po natin, kaya dito po, lalo na po sa mga bagong mananampalataya, huwag niyo na pong subukan na lumayo sa Panginoon.
Dahil patutunayan ko po sa inyo na kapag anak ka ng Diyos, makakaranas ka ng mga pagpalo. Kapag ikaw ay gumagawa ng kasalanan sa kanyang harapan, remember this word. Kapag anak ka niya, dalawa lang ang pwede natin tanggapin. Hindi na tayo pupunta ng impyerno. We will not be judged going to hell. But remember this, meron pong pagpapalo ang Diyos. Kaya kung hindi ka pinapalo, isipin mong mabuti, hindi ka paligtas. Pakibuksan po sa Hebrews chapter 12 ng inyong mga Bible, and please all rise as we read the Word of God. Hebreo, sa aming mga kasama sa online, pakibuksan ng inyong mga Bible. Ano mang Bible po yan? Sa Hebreo chapter 12, verse 6 hanggang verse 11. Nandiyan na po ba kayo mga kasama? Sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Panginoon. Ready? Read. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kaniyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak, na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. Datapot kung kayo'y hindi pinarurusahan, bawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak na ligaw kayo, at hindi tunay na anak. Bukod dito, tayo'y nangakakaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan at sila'y ating iginagalan. Hindi ba lalong tayo'y pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay? Sapagkat katotohanan tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling. Ngunit siya'y sa kapakinabangan natin upang tayo'y makabahagi ng kanyang kabanalan. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, tama naman nga, kundi ikalulungkot. Gayon ay pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Tatlong bagay po ang aking nakita sa pagbubulay po ng salita ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, bakit tayo ay papaluin ng Panginoon? Tayo po'y manalangin. Amang banal, pagpalain niyo po ang iyong mga salita. Tulungan niyo po ang iyong abang lingkod na madala ang mensaheng ito ng mayroon pong takot at panginginig. At ang bawat isa po'y magkaroon po ng banal na takot na bilang ikaw ay Diyos, aming Ama, hindi maaaring pag nagkamali kami, hindi mo kami parurusahan. Pagpalain niyo po kami sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pwede na tayo magsuko. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Magandang umaga po. Alam niyo po, hindi po tayo naniniwala na ang kaligtasan po ay nawawala. Tulad po ng itinuturo ng ibang relihiyon. Kagabi, nakapakinig ako ng preaching ng Iglesia ni Cristo. Matapos mong pumasok sa kawan at maging miyembro ng Iglesia, at hindi mo ginawa ang kanilang mga pangatuntunan, ikaw ay itinitiwala, inaalis sa iyo yung kaligtasan. Dahil ang kaligtasan sa kanila ay nasa loob ng Iglesia. Sa Muslim naman, ikaiba rin ang turo. Pag hindi ka sumunod doon sa kanilang mga palatuntunan na itinuturo ni Propeta Muhammad, at kumain ka ng mga bawal na dugo, gayon, karne,
tinatanggal yung kaligtasan. Sa ating kinagisnan, pakinggan nyo ito. Alam niyo po ba na ang turo po ng Romano Katoliko ay kung hindi po kayo mabibinyagan, ha? At hindi kayo magsasagawa ng banal na misa, at hindi nyo susundin ang 7 sakramento, ay hindi kayo tatanggap ng kaligtasan. Ay napakaliwanag mga minamahal na sa Biblia po, upang wag tayong maligaw, hindi nagbigay ang Diyos ng napakaraming paraan para tayo maligtas. Napakaliwanag sa Bible na sinabi ni Jesus Christ, ako ang daan. Sino nakakakilala sa inyo kay Pastor Ibuloy? Ano po ang trending ngayon? Ngayong December 25, 2021, babalik ng aking ama, sabi ni Pastor Ibuloy, at ako ang pipirma ng inyong kaligtasan. Kung hindi kayo magpapapirma sa kanya, wala kayong kaligtasan. Pero daming naniniwala. Are you with me? Alam niyo, magpasalamat po kayo. Narito po kayo sa tamang pananampalataya. Okay, pag-ahong kayo. Amen! Pakita niyo kung kayo po'y ligtas na sa inyong pakikinig pa lang. Kakunti na po tayo, hindi pa kayo lahat makikinig. Makinig po tayo. Napakahalaga nito. Ang kapatid kong si Melanie namatay na 8 years old. Pero salamat, alam po niya ng mga iba kong kasama dito, na yung si Melanie po, ina-excited po lagi at kinakanta niyo po lagi yung Kalbaryo. Pag uuwi ng bahay, kinakanta yung mga tungkol sa Panginoon. Sa mga nangabutan po si Melanie, nasakasama ko po siya sa paglilingkod. Mga minamahal, salamat dun sa mga hindi pa po sakop ng accountability. Kagaya po ni James Daniel. Si James Daniel po, yung mga ganyang edad, pag kinuha ng Diyos, kanila ang kaharian ng langit. Hindi sila ahatulan ng Diyos. Pero ikaw, oo, ikaw na nakaupo diyan, sa iyong mga kasalanan ay ikaw ay ahatulan ng Diyos. Sapagkat ang isang makasalanan ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Amen? Ang gumagawa ng mga kalayawan at kasalanan ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Amen? Pero salamat sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Na mula po sa langit. Kaya kung ikaw ay ligtas, di ka makapunta ng simbahan, shame on you. Si Jesus, wala tayong kwenta. Tayo'y makasalanan. Inibig niya tayo. Pero si Jesus na napakahalaga, na lumikha ng buhay mo, siya ang nagbibigay ng hininga mo, siya ang nagpapakain sa iyo, pero hindi mo siya kayang puntahan. Gayong inibig ka ng Panginoon ng buong puso. Sa paano paraan? Binitbit niya ang cross na dapat ikaw ang magbibitbit. Are you with me? Tapos kapag nakikinig ka ng preaching, tulog ka. Nakakahiya po tayo. Amen? Ang Panginoong Yesus po ang naging dahilan upang tayo po ay matubos sa ating pong mga kasalanan. At naniniwala po tayo na yung pananampalataya sa Kanya lamang, doon sa Kanyang dugo, at yung dugo na yon ang lilinis sa ating mga kasalanan. Kailan ka lilinisin ng Kanyang dugo? The moment you believe on Him. Abay, pagka ikinanampalataya sa Kanya, may papakita mo yan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mamaya yun ang ating mensahe po sa ating worship service. Hindi mo pwedeng sabihin na ligtas ka at pupunta ka sa langit, pero hindi mo kayang sumunod sa Kanyang kalooban. Never! Sisimba ka lang ng umaga,
Alam mo may gawain pa sa hapon? Hindi ka na napunta? Wala ka nang pakialam? Huwag mong sabihin ligtas ka at meron ang buhay na walang hanggan. Sapagkat nung ikaw ay nasa kasalanan pa, kahit magdamag, kaya mong gawin. Kaya mong magsugal. Kaya mong maglasing. Para sa kalayawan, ubos ang oras mo. Ngayong ligtas ka na, katiting lang na oras, hindi mo pa maibigay. Kaya huwag ka nang mag-expect na pupunta ka sa langit. Dahil kung sa simbahan pa lang, konting oras parang sinisilihan ang iyong buhay, hindi lalo na ang langit magiging impyerno sa iyo. Alam niyo po ba, presensya pa lang ng pastor, maraming mga tao po hindi makatagal. Pastor pa lang yan ha, makasalanan din ang pastor. Uulitin ko, hindi po ako nangangaral dahil ako'y walang kasalanan. Pero hindi na po ako makasalanan. Iba po yung nagkakasala kesa sa gumagawa ng kasalanan. Now listen, bakit sa atin ang kaligtasan hindi nawawala? Ipapaliwanag ko muna po sa inyo. Matapos mong sumampalataya, tinataka ka ng banal na espiritu. Sa amin pong pag-aaral sa theology, the moment you believe, binorn again ka ng Panginoon. Hindi mo may piliting sumampalataya. Amen? Hindi ako nasampalataya na, hindi pwedeng gano'n. Dapat nakita mo na yung pananampalataya, ganito dapat yung puso. Meron ka pa kung babaan na ano, Panginoon, ako'y makasalanan. Nalaman kong ako'y pupunta ng impyerno. Panginoon, maaari mo ba akong patawarin? Gusto ko ng kalikuran ng lahat ng kasalanan. Patawarin mo lang ako sa aking mga kasalanan. Listen. Bakit ang kaligtasan hindi nawawala? Dahil meron kang tatak na banal na espiritu. Hawak ka ng Ama. Hindi ka mawawala sa palad ng Diyos. Dito nga lang sa Earth, tumalon ka, hindi ka lalagpas sa Pluto eh. Hindi ka lalagpas po ng Saturn. Hindi ka lalagpas ng Jupiter kahit ang taas mong tumalon. Kahit ikaw pa ang player ng Olympic. Sambot ka ng Earth. Alam niyo po bang bilog ang mundo? Sabi, hindi nalaglag yun nasa ilalim. Are you with me? Because of the gravity, according to the science. But that gravity, I believe, tinawag lang na gravity, but that is the power of God. Amen? Parang magnetism. Pinag-aralan lang ng science, but I believe, bakit ka ngayon buhay? Because of the power of God. Bakit ka nakapunta dito? Sa totoo lang, walang sino man sa atin ang pupunta dito dahil simula sa pool gusto natin sa Panginoon. Are you with me? Wala. Sabi ng Roman chapter 3 verse 10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Alam niyo kung talagang ang tao mabuti, bayaw niyo magsimba. Di ka? Kung sabihin pa, ako naman basta ng mabuting tao, kahit hindi ako nagsisimba, bano ka pala. Kung talagang mabuti ka, ay ang gagawin mo mabuti. Bakit? Masama po bang magsimba? Ano ang masama? Tumismis kung magsimba. Eh, wala namang utos ang Diyos na tumismis, bakit din ang ginagawa ng tao? Dahil hindi likas sa tao ang gawin ng tama. Ang likas sa tao ay gawin ang kasalanan. Bakit? Pinaglikas sa kasalanan. Ngayon, papaliwanag ko sa inyo. Ngayong anak na ng Diyos, marami tayong mga nagagawang mali. Bakit, Pastor? Anak na ako ng Diyos, nakakagawa po ako ng mali. Kasi ikaw ay nasa laman pa. Ang gawa ng laman, sabi ng Galatians chapter 5 verse 19 ay ito, pakikiapin. Kahit ligtas ka na, pwede ka pang mamanyak sa iba. Pwede ka pa makaramdam ng kasalanan. Amen? Kapag nakatabi ka ng magandang babae, pwede tumayo ang iyong balahibo. Amen? Kapag nakakita ka ng pangit, pwede Kristiyano ka, nang lalait ka. Tama po? Pwede pa tayong makagawa ng pagkakamali. Bakit? Kasi po,
we are under sanctification. Ano yung sanctification? Parang bata, marami ang hindi alam, kaya maraming palo ang mangyayari bago siya tuminog, bago siya maging maayos na tao. Pero kung hayaan mo batang matuto ng kanya, hindi matututo yan ng mabuti, matututo yan ng masama. Amen? Number one reason, bakit ang Diyos ay namamalo? According to the Word of God. Number one, introduction pa pala. Ito na po, magkaiba ang chastisement sa judgment. Ang judgment po hindi para sa mga Kristiyano. Amen? Alam niyo po ba ang mga Kristiyano, hahatulan natin ang mga taga-sanglibutan? Sabi ng Bible, isang araw, bibigyan ka ng Diyos ng katayuan, pwede kang maging gobernador, pwede kang maging congressman, sa kanyang pag-ahari dito sa lupang ito na 1,000 years of reign of Christ. Are you with me? Isa po yun sa mga advantage pag iki-faithful sa Panginoon, bibigyan ka niya ng kapamalaan. Are you with me? Sabi ng Panginoon, naging tapat ka sa kaunti, pamamalain kita ng marami. Pero yung ikaw, linggo pa hindi mo magawa, ito ang sabi ng Panginoon. Binigyan kita ng buhay, hindi mo inayos, hindi mo itinama, pati yung merong maaalisin sa iyo. Ano sabi ng Bible? Diyan na nga ang pagngangalit ng mga ngipin. Dahil kung tunay tayong ligtas, iti-treasure natin ang lahat ng grasya at biyaya ng Diyos. Hindi natin gagawin din yan sa kasamaan. Iba po talaga ang nagkakamali sa gumagawa ng mali. Iba po yung nanununtok kesa po dun sa paggayon. Ay, sorry. Are you with me? Iba po yun. Iba magkaiba po yun. Pero kung, ay, sorry ulit. Ay, sorry ulit. Ay, sorry ulit. Ay, sorry. Masusuntukan ka. Are you with me? Iba po yung nakadampot ka lang ng ipon. Tama po. Dahil pagligtas ka na, ang bawat maling bagay ay parang ipon sa buhay mo. Hindi na masaya, hindi na masarap. Pero kung ang ipon, tuwa ka pa rin mga iniyan, aba ikaw unggoy. Ay, unggoy. Ano ba yung nangangain ng ipon? May hayop na nangangain ng ipon eh. Aywan. Pero ang ipon, di kinakain. Pero mga kapatid, noong winaligtas, ang tingin ko po sa alak at kalayuan, parang ibig sa buhay mo na ilalagay mo. Nung nabasa ko sa Bible, ang paglalasing kapababa ng dangal. Are you with me? Ibig sabihin po, kapag naiintindihan mo na talaga ang salita ng Diyos, ikaw na ang mismo mag-a-adjust. Kaya nga dito, hindi ko naman kayo pinagbabawalan. Tama ka po? Kapag ka nakita niyo po yung katotohanan po, kahit di kayo pagbawalan, hindi niyo gagawin yan. Tama ka po? Kahit kasabihin ko sa inyong bawal, magnakaw, kung hindi mo naman naiintindihan na makukulong ka, amen? O nasa kulungan ka na, o hindi natuto ka. Amen? Oo. Kahit sabihin kong bawal, pagka gusto mo, may magagawa ba ako? Wala. Tama po? May naman ang pagsimba. Marami, pinagbawal na magsimba, ayaw na agad. Amen? Ibawal po gusto rin magsimba. Tapos makikita mo na dun sa kabarkada, pakangkaan. Bawal sumimba, pero pwede pakangkaan. Magkaiba po yan. There's a great difference from chastisement and judgment. Pag sinabing chastisement, ito'y may pag-ibig. Pero pag sinabing judgment, wala na pong pag-ibig doon ng Diyos. Sa impyerno po mga minamahal, ni katiting na tubig, sa Luke chapter 16 na hindi na po binigyan yung taong mayaman. Tama po? Anong sabi ni Abraham? Anak, alalahanin mo nung nabubuhay ka pa, lahat ng magagandang bagay nasa iyo na. Amen? Nagpakasarap ka ng buhay. Tapos gusto mo ngayon, samantalang si Lazaro, pulubi, mahirap ang buhay, hindi mo man lang binigyan ng kahit kaunting pagkain. Kaya nagtsatsaga ka lang doon sa mga mumong nalalaglag sa iyo ang pagkainan. Amen? Binigyan ba ng Diyos? Hindi. Bakit? Dahil ang awa ng Diyos habang buhay ka pa, hindi pag nasa kabilang buhay ka na. Kaya hindi totoo po yung pag namatay, ipapadasalan mo. Negosyo po yan. Magalit na kayo sa akin, sa lahat ng nanonood po na Romano Katoliko.
Ako'y nagpapasalamat po at ako'y namulat sa Biblia. Alam niyo kung bakit? Dahil ang dami ng pagkakataon ako'y nagsasayang ng kwarta na wala namang katuturan at hindi naman nalulugod ang Diyos. Merong apat, may lima, may anim, may tatlumpuan, may apat na puwan, may pabanglog sa taon-taon na hinagdaan. Amen? Nasaan yan sa Bible? Wala. Sa Bible, habang buhay pa ang tao, dapat mong maipangaral sa Kanya na si Jesus ay namatay para sa Kanya. At bago siya mamatay, dapat niyang tanggapin si Jesus na Kanyang Panginoon, tagapagligtas. Kung hindi niya tatanggapin, kahit anong padasang pang gawin mo. Ito pa matindi. Isipin ninyo, ang tatawagin mo magdadasal, chismosa. Tatawagin niya, mga santo. Natuwa ba ang Diyos? Hindi. Ang sabi ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, liban sa akin. Kapag tumawag ka kung mani-kanino, ginagawa mo ng Diyos yun eh. Yung pera lang, pwedeng gawing Diyos. Yung jowa, pwedeng gawing Diyos. Sa kanya ka na lang masaya, akala mo na may hanggang forever masaya kayo. No way. Amen? Baka isang araw yung forever mo, yan ang maging impyerno ng buhay mo. Amen? Kung pwede lang, sasabihin natin, kung pwede lang, ibalik yung panahon mo. Amen? Kung alam ko lang, yan ang mga problema sa atin, namulan tayo sa pagiging Romano, tayo naturuan lang, basta kinilig ka, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Eh kahit ati ka naliligaw, napaibig, wala. Pero sa Bible, huwag mo sundin ang puso mo, sundin mo ang salita ng Diyos. Hindi kayo papahamak ng Diyos. Number 1. Gising pa ba kayo? Amen. Ang bakit ang Diyos na namamalo? It is the evidence of a father and a son relationship. Ang liwanag naman po siguro ng ating binasa. Hindi ko na kailangan basa-basahin pa, pero nilagay ko na rin yung talata. At inyong nilimot ang iniaral na pinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon. Kaya dito, hindi po ako namimilit po. Kung ayaw mo magbigay ng para sa Diyos, di mo kang magbigay. Pero tandaan mo ito, bawat kasalanan ginagawa mo, may parusa ang Diyos. Malimit po dun sa mga madamot na Kristiyano, isod sa pagbibigay, sila po'y laging wala. Are you with me? Kasi mas marunong ang Diyos kaysa atin. Ayaw mo magsimba tuwing linggo? May palo ang Diyos. Ano ang palo ng Diyos? Una, kabigatan ng buhay. Ayaw kung bakit? Imagine mo yung sasakyan mo, patakbuhin mo isang linggo, walang pahinga, puro takbo ng takbo. Ang tao po, patrabuhin mo ng patrabuhin niya ng buong linggo. Baka yung makina, kakatok din yan. Amen? Kaya nga marami po may pera, may katok. Amen? Itigil mo yung trabaho mo para mawala yung katok sa iyong ulo. Maraming tao ngayon hindi namamatay sa COVID, namamatay sa stress. Ano nga aming kakanin? Ano nga aming iinumin? Eh kahit gusto mong trabaho, hindi makapagtrabaho eh. Pero salamat sa Diyos, tayong mga mananampalataya. Kung may dumating na ayuda, salamat. Pero God will provide all our needs. Amen? Anak ko. Abay, ang tawag sa ating mananampalataya ng Diyos, anak ko. Sino ba tinutukoy diyang anak ko? Hindi tayo pong mga mananampalataya. Amen po? Hindi lahat po ng tao anak ng Diyos sa Espiritu. Amen? Nung tayo nilikha ng Diyos, nilinawin ko po, lahat tayo anak ng Diyos sa creation. Hindi tayo galing sa unggoy, hindi tayo inanak ng diablo. Read with me. But because si Adan at si Eva ay nagkasala, doon na po tayo pumasok sa tinatawag na kasalanan. Minana natin yung pagiging makasalanan kina Adan at kay Eva. Kaya nga ang tao, kasalanan niya na, sisisihi ka pa. Diba yan ang malaking problema nating mga tao? Pareho naman kayong mali. Sisihan kayo ng sisihan. Ba hindi mo sisihin yung mga pagkukulang mo? Ang problema sa tao, siya na yung may malaking pagkukulang, ang tingin pa niya po doon sa kapwa niya, sila ang masama, sila ang kalit, sila ang masama, sila ang masamang mukha, sila ang pangit.
Hindi niyo nakita ang kanyang mukha. Amen? Kaya si Wamos Cruz, humuhugot na ngayon. Bago nyo laitin ang inyong kapwa, tungmin muna kayo sa inyong mukha. Hindi naman po sa pagano. Masama po ang manlait. Tulad ng ipinost po ng ating young people din eh. Kapag nilalait mo ang tao, nilalait mo rin ang Diyos. Inilikha ng Diyos eh. Ang tingin kasi ng tao, pagka maganda, hindi pwede sa pangit. Sino may sabi sa inyo? Ang tunay na maganda, hindi sa mukha. Ang tunay na maganda, nasa kalooban. Amen? Marami nga pong mga nanay, kaya ako nagsisisi kasi tinignan nila yung kanilang asawa, gwapo. Amen? Yung pala naman, demonyo. Amen? Adik. Amen? Eh masama niya, kamukha na ni Chitae, adik pa, talaga namang tabig silangan. Hindi masana ng lait, pero may mga tao hindi na makagandahan, may habang pa. Amen? Eh yung maglalasing dun sa amin lahat kayang gawin. Pambili ng Red Horse ay wala. Pero akala mo'y congressman kung magyabang. Amen? Tuloy natin. Anak ko, huwag mong bahala, parusa ng Panginoon, umang lupay-pay man, kung ikaw ay pinagwiwikan niya. Mga anak, kahit po ako'y bata po sa inyo, pwede ko kayong tawagin anak. Tatay Roger, anak ko po kayo. Bilang ako inyong pastor. Namaga po. Eh, ano may nagtanong Sir, yagang inyong tatay, hindi ho, anak ko yan. Hindi mga kapaniwala. Si tatay ang anak ko. Sa Bible kasi, kung sino nag-angay, siya yung iyong ama sa pananampalataya. Namaga po. Mga anak, ang pastor po, hindi naman po yung nagtuturo na hindi po nasa Biblia. Namaga po. At kung ako may magturo ng labas sa Biblia, pwede niyo po akong i-refute. Pwede niyo po akong sabihin na, Pastor, mali ang iyong itinuturo. Wala yan sa Bible. Eh ako naman po, hindi naman ako magtuturo ng ganyan. Bakit? Mabigat sa aking puso. Yung alam kong mali, ay ituturo ko. Anong sabi dyan? Tulad sa mga anak. Next verse. Yan. Na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak. Di sabi ng lahat ng tao, lahat naman tayo anak ng Diyos. Walang anak ng Diyos na naglalasing araw-araw. Walang anak ng Diyos na ang isip imanggahasa, manood ng ball araw-araw, magmanyakis. Ang anak ng Diyos ay may espiritu ng Diyos. Ang kagalakan niya ay kung ano ang sa Diyos. Gamitin yung example. Kahapon, nag-Bible study kami kina Sister Christine. Naniniwala po ba kayo na kung ano ang kinukutingting ng ama, yun din ang kinukutingting ng anak? Abay, pagdating po namin, yung anak po ni Tita Christine, dahil ang kanyang tatay ay nag-ano ng motor, naroon din. Nagkukutingting din ng motor. Diba, Sister Jenny Lynn? Pero kung ang magulang po'y magtutungkit, baka din ang hawak ng bata. Tama nga po yun? Kapag ang magulang po ay malaswa din ang bata. Alam niyo po ba si James Daniel, binilan po namin yan ng laruan, yung bigay ko na laruang nagalaw, tinatapon niya. Aalis na dun sa kanyang laruan. Alam niyo gusto niyang laruan? Mga wire. Yung wire ng electric pan niya, yung wire dun sa ilalim, gusto niyang hilahin. At gusto yatang splicing ng wire. Eh dahil ako yung electrician, hindi yun ang kanyang gustong gawin din. Kung ano yung gusto ng ama, hindi ang gusto ng anak. May anak, in-interview. Ikaw, anong gusto mo maging? Gusto ko maging katulad ni Papa. Sundalo, di ba? May tinanong, anong gusto mo maging? Gusto ko din gawin yung sa Papa. Adik. Eh bakit? Eh yun ang gawain ng kamay. Like father, like son. Ang Diyos ang iyong ama. Ayaw mo ng kanyang gawain. Amen? Si Jesus po, walang duda. Siya ang anak ng Diyos. Wala na po tayong dapat pagdebatihin diyan.
Siya ang anak ng Diyos. Dahil ang Diyos Ama ay Diyos, siya ay Diyos. E nanganak ang Diyos din, o di Diyos ang anak. Amen? Paano daw nangyari yun? Hindi daw pwede maging Diyos ang tao. Dahil ang Diyos, walang laman at walang dugo. E nagkatamang tao nga ang Diyos. Amen? Wala na tayong dapat magdebatihin. Wala naman yata ditong iglesia ni Cristo. Naligtas pa rin at hindi malaking issue na kahit asto ka mga uso, ligtas pa rin. Bakit? Hindi yung tinitingnan ng Diyos. Sino may sabi sa iyo? Basahin mo ang Bible. Ang gumagawa ng mga kalayawan. Ano yun? Aglalasing, mga kamanyakan. Amen? At ang mga katulad nito, ano yung katulad na nito? Kalaywan po yung hindi magtiktok ng magtiktok maghapon. Amen? Kalaywan po yung ikaw ay sa galaan magaling, sa outingan magaling, pero sa salita ng Diyos tulong. Amen? Kalayawan yun. Pagdating sa birthday, na-attend ka. Pero pagka po preaching ni pastor, hindi. Amen. Amen? Kasi kalaywan din po yung puro ka lang pagkain. Anong makakain? Anong mauta? Kalaywan po yun. So mga kapatid, ang Diyos, ilang anak tayo, tanong, bakit tayo naging anak ng Diyos? Kasi lahat po ng anak ng Diyos, ipinanganak ng Diyos. Naintindihan niyo po? May talata po tayo sa 1 John chapter 3 verse 1. Ipinanganak tayo ng Diyos. So, kaya dito applicable yung preaching ko nung isang linggo na kapag ka anak ng Diyos, may pag-ibig ka, doon din sa anak ng Diyos. Hindi mo siya kaaway, hindi mo siya sisiraan, dahil kapatid mo siya eh. Hinala ang magkapatid. Kahit minsan sila nag-aaway, pag nag-aaragabyado yung kanyang kapatid, di ba makikipag-away yan sa kanyang mga ano yung kapatid ko? Sinusunto ko lang ito pag nag-aaway kami. Ako lang susunod dito, hindi ikaw. Ba? Tama ba yun? Pinagtatanggol mo eh. Tsaka deserve ko naman kung sino talaga yung mga kapatid ko sa Panginoon. Amen? Isa pang illustration. Malalaman mo ang tao kung sino siya, kung sino ang gusto niya laging kasama. Nakakita na po ba kayo ng pato na ang gustong kasama ay agila? Nag-aaral siya ng mga agila. Sabi po ng kasabihan, ano po, wala man yan sa Bible, the same feather, flock, togetherness. Amen. Natutunan kayo kay Pastor Eloy eh. Napaka-joker nun eh. The same feather, flock together. Kaya yung hindi kayang sumama doon sa amin maghapon, may Bible quiz, may Thanksgiving, mga member na hindi nakakapunta doon, ang daming dahilan, kesugan, kesugayon. Pero kaya mong sumama sa mga taga-sanglibutan, kapag ang pinag-uusapan ay kabastusan, ayos ka, amen. Kapag ang pag-uusapan ay pera-pera, ayos ka. Pero pagka gawain ng Panginoon, minsan pa, hindi ka pa makapunta, ay ang hirap sabihin, anak tayo ng Diyos. Pastor, paano yun kung gano'n nga ako? Abay, buhay ka pa. Sabi ng Diyos, magsisi ka, malapit ng kaharian ng langit. Kapag ka, sa oras na ito nakita mo ang iyong mga pagkukulang, pwede ka naman tanggapin ng Diyos eh. Bakit? Ang kaharian ng Diyos ay para sa mga taong willing magsisi ng kanilang kasalanan. Wala naman pong itinataboy ang Diyos. Actually, itinataboy nga po ng Diyos yung lingkod na lingkod, hindi naman pala totoo. Pray with me? Di ba sabi ng Bible, magsilayo kayo sa akin. Sino yung pinapalayo? Mga naglilingkod sila, nagpapalayas ng demonyo. Amen? Bakit sila pinalayas ng Diyos? Kasi ginagawa nila yon para sila ay hangaan ng Diyos. Intindihan niyo? Kaya nga pag nagkikwento, siya ang magaling. Amen? Yung relihiyon nila ang magaling. Pagka tayo po nasa Panginoon na walang magaling sa atin, si Kristo ang magaling sa atin. Dahil kung hindi lang din si Kristo, demonyo lalabas po sa ating mga ugali. Namaga po. Masamang isip, pakikipin, kabastusan, yan lalabas sa atin. Pero pag si Kristo, kabanalan, katwiran, kaayusan, pag-ibig, katuwaan. Amen?
Sumama ka kay Jesus, lagi kang masaya. Ako naniniwala, ang mga apostol masasaya sila. Kahit wala silang makain. Bagaman, sabi ng Panginoong Jesus, nung kayo ba'y kasama ko, kayo ba'y nagkulang. Wala naman sila laging pagkain, pero hindi sila kinulang. Amen? Pero marami naman trabaho ng trabaho, laging kulang. Bakit? Hindi kasama ni Jesus. May prayer meeting po tayo. Lagi kong nauulit sa inyo ito. Okay, pag-aho kayo. Kapag inaantok po kayo, sampalin niyo muna yung katabi niyo. Alam niyo bakit malakas ang ganti? Para mas malakas ang sampal mo sa sarili mo, sampalin mo yung iba. Huwag kayo tutulog. Hindi pa po ako nagko-closing prayer. Pakinggan niyo ito. Ang Iglesia ni Cristo, almost 3 times sila pumupunta ng kanyang simbahan. Ginagawa nila yun sa pag-aakala nilang yun ang paraan ng kaligtasan. Nagsisikap sila. Tayo, hindi mo dapat pagsikapan yun. Dapat bukan sa iyong puso na pasalamatan mo ang Diyos. Anak ka ng Diyos. Sa totoo na, kulang po yung lahat ng magagawa natin kahit mag-full-time warrior ka pa para pasalamatan mo ang kabutihan ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kapag naglilingkod tayo, hindi tayo nagsasakripisyo. Kapag naglilingkod tayo, tayo tumatanggap ng pribilehiyo. Dahil sa kabila ng paglilingkod mo, sarili mo ang inaayos mo. Hindi ka kaya pinaglilingkod para utuin ni pastor. Hindi ko kayo inuuto. Di ba kayo maglingkod? Kapag di kayo naglingkod sa Diyos, dalawa lang naman yan, sa diablo kayo naglilingkod. Hindi kayo nagsimba ngayon, nagtrabaho kayo. Di diablo ang inuna mo. Ano ang sabi ng diablo? Kung ikaw nanganganak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Huwag mong gagawin tinapay ang bato. Amen? Kapag araw ng linggo, salita ng Diyos ang tunay na tinapay, hindi yung tinapay na nagiging bato. Ano ba ibig sabihin ng nagiging bato? Marami sa buhay natin dahil hinuli natin ang Diyos, tinapay na yung naging bato pa. Maraming tao itumrabaho ng tumrabaho, pero nung nagkasakit na, puro na lang sa sarili niya, igugugol yung kanyang pinagtitaan. Pero never na nakapaglingkod sa Diyos. Vanity of vanity. Mayroon akong kilalang ganyan, matanda. Nag-ipon. Nag-abroad. Mapera na. Nag-retire, 60 years old. Lahat ng kanyang kinita ngayon, ginagamit niya para sa lumakas. Intindihin niyo po? Di ba'y vanity? Walang kabuluhan. Ano ang kabuluhan ng buhay? Kapag naglingkod po tayo sa Diyos, bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo pagkukulangan ng Diyos. Napakaliwanag ng Psalms 84 verse 11, hindi ipagkakait ng Diyos ng mabubuting bagay sa kanila na lumalakad ng matuwid. Pag wala ka ng linggo-linggo pa eh. Bakit? Kailan may huwag mong ipagpapalit ang pera sa Panginoon. Hindi ako galit. Gusto ko lang iparamdam sa inyo na kung bakit lalo wala tayong pera. Dahil mas mahalaga sa atin ang pera. At yan din perang yan ang gagapitin ng Diyos para tayo sa lunin. Natindihan niyo po ako? Basahin yung Bible, lahat ng Diyos ng Egypt, yun din ang sumalot sa kanila. Galing ano? Yung pinagpalit mo sa Diyos na jowable mo, forever mo, yan din ang minsan papatay sa iyo. Huwag mong iibigin ng higit sa Diyos yung asawa mo, yung anak mo, dahil yan ay temporal lamang, pwede siyang kunin sa iyo anytime. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, dahil siya lang yung mananatili magpakailanman. So, bilang ama, sino dito ang ayaw paluin yung kanyang anak at ang kapitbahay ang pinapalo? Walang gayon. Tama ba yun?
Brother Aga, pinapalo mo ba itong si, ano pangalan mo? Joe. Arvin po. Si Arvin, pinapalo mo ba ito? Sino pinapalo mo din sa dalawang are? Si Matt. Ba ito pinapalo mo, hindi sir, hindi anak mo rin. Kaya mo siya pinapalo, anak mo siya. At sabi ng Bible, ang pumapalo sa kanyang anak ay nagmamahal. Pangalawang dahilan. So dahil ama at anak, pangalawang dahilan. It is the expression of God's love. Sabi ng Bible, sapagkat iniibig tayo ng Diyos. Amen? Pero wag mo naman sana maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa araw-araw na pagpalo niya sa'yo. Anak, gusto kitang pahayagan ng pag-ibig ko, dumapa ka na papaluin na kita. Kasi mahal kita, anak. Kaya papaluin kita. Ganun gayon. Hindi naman. Amen? Ano ang gusto ng magulang na expression ng pag-ibig? Sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen? Ang mga magulang, masakit ba sa inyo na binibigyan niyo ang inyong anak? Tanga na ngalat, anak ko yan kaya bibilang ko ng diaper. Makakasura na. Tumain na ng tumayan. Tapon mo nga sa kaway na. Yung walang ganon, kay James Daniel, kahit wala kaming pera, ibibili namin niya ng damit. Amen? Kahit walang pera, dahil mahal mo siya, ibibigay mo pa rin yung bagay na kailangan niya. Ano sabi ng Bible? Sino sa inyong ama, pag ang kanyang anak ay humingi ng tinapay, ibibigay ay bato? Walang ganon. At kapag ka humingi ng isda, ibibigay niya ialakdan. Walang amang ganon. Kung yan si James Daniel, iimik na yan. Papa, ice cream. Ibilang ko ng ice cream. Hindi ko yung bibigyan ng lason. Anak ko yun eh. Anak ka ng Diyos. Kung bakit ka papaluin ng Diyos, ayaw niyang ikimagpatuloy din sa iyong masamang gawin ng buhay. Alam niyo kung bakit? Kanyo, kaya mo pinapalo ang iyong anak. Ayaw mong lumaki siyang ganon. Kaya mga anak, magpasalamat kayo sa inyong mga magulang. Dahil ang tunay na magulang na nagmamahal, yung pumapalo sa kanilang anak. Pero yung sasabihin, hindi ko papaluin ang anak ko, mahal ko yan. Ka, magbasa ka ng Bible. Ang nagkakait ng pamalo sa kanyang anak ay hindi mahal ang kanyang anak. Sa kawikaan. Kapag ka kayo pinapalo dahil gumagawa kayo ng mali, mahal kayo ng inyong magulang. Ako'y natutuwa dito sa aking kapatid, sa Kuya Gary. Kababait ng kanyang mga anak. Bagaman may ugali, hindi natin maaalis po na talagang may masamang ugali, may rebelde. Sabi ng Bible ang bata ay ang nasa puso ng bata ay kamangmangan. Amen? Kasalanan. Genesis chapter 8 verse 21, nasa puso ng bata ang kasamaan at kasalanan. Kaya sabi ng Bible, ang pamatpat ang mag-aalis sa kanyang kasamaan para siya maging mabuti. Nakakatuwa. To compare doon sa kapatid kong hindi namamalo ng kanyang anak, itong kapatid kong ito, talagang pinaparusahan niya yung kanyang mga anak. Kaya lumaki pong may mga takot. Sa ating generation ngayon, maraming bata sabihin ko po sa inyo, so yun ang mic. Saramulyo sa magulang. Kasi ultimong magulang, pag pinalo mo ang bata, pwede kang idemanda. Siya na napakatalinong batas ni Pangilinan. Ipinasa ang batas. Nung panahong una, ang mga teacher, pag ang kuko namin may libag-libag, sabihin ko sa inyo, chechikin yan ang teacher namin. Hindi ako naman nasa dulo pa ng desk, habang pinapalo yung ba.
Ano, talaga naman parang grinder yung kamay eh. Kasi hindi na puputo lang. Ay, pagdating sa pirang, ingat-ingat mo na. Ay, dilig sa palo. Tama na. Kami noon, nag-grade naman ako. Tanda ko nung basta madumi ang aming mga upo. Lagay sa desk, palo ang kamay. Pero gawin mo yan ngayon. Hindi pwede. Ako, ididimanda ka ng iyong anak. Totoo yan. Pero ito po, wag na wag po kayo magpapasakop sa batas na iyan bilang mananampalataya. May mga batas ang tao na hindi batas ng Diyos. Sabi nga lang ng Bible, wag namang dos-por-dos ang iyong ipapalo. Huwag mo naman isisilid sa sako. Sabi ng Bible, pamatpat. Hindi po tubo. Hindi mo kukuritin sa singin. At saka po pag nagdidisiplina ng bata, ang tama po, huwag mo siyang gagawaan ng pagdidisiplina sa harapan ng kanyang mga kalaro. Pagka meron siyang ginagawang mali, daanin mo sa tingin. Sa. Pag hindi, asaw. Anong ginawa mong kasalanan? Ayaw kumami! Anong ginawa mong kasalanan? Kumami. Huwag mo na ibigay yung pangatlo. May first offense, second offense, may third offense. Kapag matigas ang ulo, ground din. Bawal mo lumabas. Batas po yan ni Kim Chiu. Bawal lumabas. Next! So dahil mahal tayo ng Diyos, papaluin niya tayo. Ako po nakaranas na rin po kung paluin ng Panginoon. At huwag niyo na pong hintayin na kayo paluin ng Panginoon bago matuto. Napakabigat ng puso ko na ako'y pinalo ng Panginoon. Ano ang kasalanan ko? Pwede ko rin siguro sabihin yung sinabi ni Haring David, restore unto me the joy of my salvation. Kasi nung panahon ako'y wala pang asawa, ako'y nabatseba. Gigising ako ng umaga, hindi Bible ang aking hawak. Cellphone. Kamusta ka na? I love you. Mahal kita. Yun na lang ang nagpapasaya sa akin. Pagkatapos kayong magmahalan, makikita mo na mayroong kasamang iba sa bayan at ka-holding hands. Ako'y pinalo ng Diyos. Kumanta po ako ng makasaklikot ng awitin. Napakasakit, Kuya Idi, ang sinabi ng aking buhay. Ako hindi agdak na ka. Parang yung puso ko, napunta din eh. Oo, pinalo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa akin, yan eh, mas inibig mo sa akin yun eh. O di ngayon, yan pa ngayon ang sumakit sa iyo. Amen? Tinuro ko ng Panginoon. Anong tinuro ng Panginoon sa akin? Maghanap ka na ng mapapangasawa. Kaya nung naghanap ko ng mapapangasawa, wise na po ako. Kung talagang ayaw sa akin, edi huwag. Amen? Tinanong ko, okay, pwede kong ligawan. Apo, nung sumagot eh. Tama na. Pwede naman kukulang eh. O hindi. Huwag mo lang kayo ngayon, nakakahiya. Parang si Chita ay naniligaw sa iyo. Well, dahil ka ako ni Chita eh. Nung kinasal sila ni Chris Aquino, anong tinanong si Chris Aquino? Babae! Tinatanggap mo na tayo. Ang lalaki ito. Na maging kabiyak ang iyong puso. Makakasama sa hirap at ginawa. Sabi ni Chris, opo. Talagang excited eh. Inuulit ko. Ang kulit naman ni Fathers. Sabi na nga, yes. Ikaw naman lalaki. Tinatanggap mo ba babae ito na maging kabiyak ng iyong puso? Mamaya na po yung bayad sa tubig. Diniliber na yung tubig. Salamat po.
Tinatanggap mo ba ang babae ito? Sabi ni Tita, mag-iisipan ko muna. Alam mo, hindi. Assuming pa na masasayang. Gwapo. Kaganda ng ni Chris Aquino ng panahon yun. Minsan ganun po tayo akala naman po natin parang ganun tayo sa pagiging makasalanan parang ang Diyos, hindi tayo karapat-dapat sa Diyos kasi napakagwapo natin, napakabuti natin. Salamat sa Diyos. Kanya tayong inibig. Sino ka man? Kaya ang ganda nung kinanta ng choir, mamaya mapapakinig natin. Ano yun? The longer I serve Him, the sweeter He grows. More love. Yun. Kalimutan na ng choir. The more love I give, the more love He bestow. Parang ganito. Kami mag-asawa. Bilang mag-asawa, kami ay nagpapahayagan ng pag-ibig sa isa't isa. Kapag minahal mo ang iyong asawa, mas mamahalin ka niya. Tama kayo? Pero pag niluluko mo ang iyong asawa, huwag mong i-expect na mahalin ka niya. Tama po? Huwag mong i-expect na gantihan ka niya ng maganda. Paano kayang ibigin ng Diyos? Ayaw mo nga sa Kanya. Ano yung ibig? Paano ka pagpapalain ng Diyos kung lahat ng ginagawa mo ay pagsalaksak sa Kanya? Are you with me? Number 3 na po. In the last. Bakit pag anak ka ng Diyos, papaluin ka niya? It is the effective way of sanctification. Minsan, hindi madala po sa preaching ang mga anak ng Diyos. Mga young people, wala naman ako magagawa kung ikakasal ka na sa unbeliever. Wala akong magagawa. Decision mo yan. Pero tandaan mo ito. Ano man ang mangyari sa buhay ninyo, hindi ko na siguro kasalanan yun. Parang sa magulang, anak, bakit ka nang iyong pinili? Kilala mo ba talaga yung lalaki niya? Gwapo Kamukha ng K-pop. K-pop pangit. Wala na. Hindi ko na po pwedeng iwanan siya Kasi nabuo na ang pagmamahala namin. Pinagkagawban na kami ng Diyos advance. Sana lang naman po, ngayong ikay baptis na, huwag munang mauuna ang anak kaysa sa kasal. Amen? Kasal muna bago anak. Dahil marami, anak muna, ay gustong ipa-abort. Bakit? Yan po yung anak na hindi kinatutuwaan ng nasa katwiran. Tama ka po? Ang malupit din yan, buntis ka na hindi man lang nakilala na yung magulang kung sinong tumira sa'yo. Ito naman, diyan natuturuan. Alam niyo sa Bible, sabi po ng Bible, lahat ng mga pangyayari sa Bible, ito sinabi na ng Diyos, upang ang kanilang mga kasalanan, itong mga Israel na ito, sa pagiging pasaway, mukhang pera, mukhang tinapay, mukhang sarili, magnanakaw. Anong ginawa ng Diyos? Di po ba sila inilipol? Amen? Huwag na natin maranasan. Tama ka po yun? Kaya nga yung mga magulang, sabi, anak, hindi kita pinag-aral para iahon mo ako sa buhay. Yan para hindi mo maranasan ang matinding hirap na naranasan ko. Ito naman ang aking katwiran. The more na nahihirapan ng bata, the more na siya pinagpapala. Yung nahihirapan siya sa katwiran, hindi sa kasalanan. Are you with me? Ay pagka yung anak nakulong, nahihirapan yan doon. Pero ang problema, nahihirapan siya sa kasalanan. Huwag niyo pong gawin sa inyong anak. Hindi niyo po pagsasaingin at paglalabay. Bakit? Anak, huwag ka maglaba. Yung nahihirapan ka. Pag yun nagkaasawa, hirap na hirap bakit? Hindi marunong maglaba. Tama na po yun. Ngayon pa lang, turuan mo na ang iyong anak. Alam niyo po ba si James Daniel, marunong na siyang magbilang ng 1 to 5. Amen po?
1 year old pa lang, tinuturuan na namin. Parang yung bata, tinanong doon sa mga kamag-anak, marunong ka na magbilang? Apa, marunong na pa ako magbilang? Ay nga, bilang ka nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanggang 10 lang. Ano ka ba? Win, game. Hindi kung saan marunong magbilang. Nasugal. Kasi kung ano yung tinuro mo sa bata, yun ang kanyang matututunan. Ang bata po, empty vessel. Ay, mga bata, turuan nyo mag-Bible, makinig, sumamba. Pag sila lumaki, hindi nila nahihiwalayan. Naging maganda pa ang record mo bilang magulang. Pero paano nga naman nila gagawin yun? Kung ang katwir naman nila, may naman ako sisimba, si Papa, si Mama, hindi mo nagsisimba. Amen? Hindi ko pa nagpahamak sa iyong anak. Are you with me? Huwag ka magtuturo na magulang na hindi mo ginagawa. Pastor, huwag ka na magtuturo sa amin na hindi mo ginagawa. Eh, tama. Amen? Ang inyong pastor, bago ituro ito, ginagawa ko ito sa buhay ko. Amen? Kaya pag may kumaway sa akin, ice cream lang ang katapat. Pag walang pera, di corneto, ano gagawin? Ano tayo yung sanctification? Di tayo makasalanan. Marami pong ituturo sa ating salita ng Diyos na hindi pa natin matutunan sa magitan ng pagbabasa at pakikinig. Doon pa natin sa matututunan along the way ng ating buhay pananampalataya. Ay may palo ang Diyos. Bakit ang tupa ng Panginoon pinapalo niya? Kasi maraming tupa pasaway. Kapag ang tupa talaga yung pasaway at gusto mong tumalon, palabas ng tawan, anong ginagawa? Binabalian. Huwag mong hintayin na bali-bali ka na bago ka bumalik sa Panginoon. Amen? Huwag mong basta-bastahin. Yung sasabihin mo, ngayon lang naman ako hindi nagsimba. Kapag ang isang bagay sinimulan mo, nagiging habit mo na yan. Amen? Hanggang sa never ka na nagsimba. Eh, anak ka ng Diyos. Hindi pwede, hindi ka ibabalik ng Diyos. Mga Krisano, taas ang kamay dito na naiintindihan na po yung pagpalo dahil naranasan na po natin. Taas ang kamay. O si Sister Jenny na pala napalo. Hindi halata madalas. Si Tatay Roger. Kaya yata na-stroke si Tatay, pinalo. O si Brother Ryan, pinalo din. Ang Nanay Pilisa, sinuntok. Ay ba yun? Ito ha, tandaan nyo, iba po yung palo sa pagsubok. Pag sinabi pagsubok, may masamang nangyayari sa iyo. Gayon may gumagawa ka ng tama, masama ang nangyayari sa iyo. Tawag doon pagsubok. Pero yung alam mo namang sala ka na, ginagawa mo yung mali, kung sasabihin, pagsubok lang ito. Ayun, siguro may ubo ng ubo. At ako'y nagka-cancer, pagsubok lang ito. Ano pagsubok? Kung umitit ka ng sigarilyo, kulang na lang, sindihan mo isang saha. Amen? Tapos sabihin mo, ito'y pagsubok lang ito. Hindi, pagsubok, parusa yan sa iyo. Dahil malayo ka, pinatay mo ang sarili mong katawan. Basta masarap eh. Hindi lahat ng masarap ay maganda. Amen? Kumain ka ng bitchin. Masarap. Pero alam natin hindi maganda. Amen? Ito yung mabisang paraan para tayo ituruan ng Panginoon. Kaya ito po, kapag may member na hindi kumatin, pinagpipray ko na lang po kayo. Nung prayer meeting, nag-pray po kami dun sa mga kapatiran na lulupay-pay. Anong prayer ng kapatiran? Panginoon, paluin mo sila. Meron pong talatang ganyan. Na ang anak ng Diyos ay talagang papaluin niya para lang bumalik. Parang ganito. Mateo, mamili ka. Uuwi o garute. Mamili ka. Uuwi ka o gagarutihin ka ng mama mo. Ha? Garute! Mali. Kaya ka naman gagarutihin nasa lesan ka nga. Tama gayon. Pag umuwi, hindi ka nagagarutihin. Pero pagka nagpatuloy ka sa paglalayas, gagarutihin ka. Tama ba yun? Si Duterte, tokhang o mukbang.
Tukhang o kulong. Magpatukhang ka na. Ano ibig sabihin ng tukha? Alam mong adik ka, pumunta ka na sa barangay. Amen? Amen po ako. Adik po ako. Akin po ako ng tukhang. Amen? O, hindi ko kulong. Pero yung adik ka na ayaw ko pang aamin, o, hindi kulong. Are you with me? Ano sabi ng Panginoon? Palo o magsisi ka. Magsisi na po tayo. Talikuran natin lahat ng ating kasalanan. Dahil ang Diyos hindi nagbibiro. Ilang mga bagay na lang. Ayan, upang tayo makabahagi sa kabanalan. Next. Yeah, next. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila din hindi kaliligaya. Sino po dito habang pinapalo, maligayang maligaya? Sa'yo palang pinapalo. Kung mama, isa pa. Isa pa din eh. Sino ba? Sino ba? Ano? Masakit ang mapalo. Huwag nyo nang piliin ang mapalo. Amen? One. Next. Some example of God's chastening in the Bible. Ano po? Sa Bible po, hindi ko lang nailagay lahat, kulang yung oras natin. Pero ang Diyos po, pinalo niya ang mga pasaway sa kanyang kalooban. Next. Si Jonah. Ano nangyari kay Jonah? Kinain siya ng malaking isda dahil inutusan siya ng Diyos, pumunta ng Nineveh, pero pumunta siya ng Tarsus. Amen? Tatlong araw siya doon, kinain ng isa. Salamat, di siya pinatay ng Diyos. Amen? Inilumasa sa kanangaral sa Nineveh. Nagsisi ang mga taga Nineveh. Pinalo siya ng Diyos. Ikaw din, walang imposible sa Diyos. Kahit nasa malayo ang lugar, kaya kanyang paluin sa laki ng kamay ng Diyos. Amen? Ay, pag i-baptist pumunta ka ng Africa, takasan mo ako, papaluin ko pa rin ng Diyos. Bakit? Alam ka ng Diyos eh. And Diyos sa Africa, Diyos dito, pareho lang ng Diyos. Tama na po. Next. Si Moses. Bakit siya ay pinalo ng Diyos sa ganitong paraan? Sabi ng Diyos, kausapin mo yung bato. Anong ginawa ni Moses? Hinampas niya yung bato. Ang sabi ng Diyos, dahil sa iyong kasalanan, hindi ka makakapasok sa promised land. Hindi ibig sabihin, hindi siya pupunta sa langit. Pero mamamatay na siya na hindi niya mararating ang promised land. Sino ang nakaparating sa promised land? Sina Joshua at si Caleb. Amen? Pero kung hindi niya ginawa ito, sana naaranasan niya po yung bumubukal yung pulot. Nakaranas na po ba kayo yung pumunta po kayo sa isang lugar, bumubukal po dun yung mga masasaganang biyaya? Alam niyo kung bakit minsan sa buhay natin, hanggang ngayon wala pa rin tayo. Kasi pasaway po tayo. Pinapalo tayo ng Diyos. Kahit tayo paikot-ikot sa hirap, nalilimot pa rin tayo ng tinapay. Samantalang dun sa promised land, naroon na lahat ng pangangailangan natin. Bakit? Kasi po, kasama natin ang Diyos doon. Next. Pinalo siya ng Diyos, si Moses. Gano'ng kabait si Moses, pinalo. Israel was defeated by AI. Bakit sila pinalo? Kasi yung kanila pong miyembro na si Achan ay nagnakaw. Anong ninakaw? Yung banal na bagay. Remember mga members, kung ikay anak ng Diyos, ang tithes ay banal na bagay. Hindi yan iyo. Yan ay sa Diyos. Sa government, kakasuhan ka ng plunder pag kinukuha mo yung tax. Tama ka po? Ngayon, kinakasuhan po ng nung pala yun, si Pacquiao ng plunder ng tithes. Hindi niya tinatax yung kanyang kinikita galing sa Los Angeles. Pero sabi ni Pacquiao, lahat ng record na riyan, na lahat yan ay may tax. Are you with me? Kapag hindi ka nagbigay sa gobyerno, kinuha mo. Ganong kahigpit yung kinukuha mo yung sa Diyos. Ano, bakit ba ako basta magbabayad sa Diyos? Siya lang naman ang dahilan ng lahat ng bagay sa buhay mo. Bakit hindi kanya kukunan? At bakit kailangan yung bagay na yun? Para masuplayan ang gawain ng Diyos. Are you with me? At pagka nasuplayan ang gawain ng Diyos, sa tingin mo, hindi ka kaya susuplayan ng Diyos. Susuplayan ka ng Diyos. Eh bakit di ka sinusuplayan ng Diyos? Hindi ka naman bibigay sa Diyos eh. Tama po? Hindi kukunin nyo na lang yan. Are you with me? Palo ng Diyos. Nawalan sila ng samsam. Kasi ang blessing po nila, di gumera sila. Pag nanalo sila, makakasamsam sila. Lahat ng mga hari-hari nun, kanila.
Are you with me? Ganun din po tayo. Kapag sumunod tayo sa Diyos, nagtagumpay po tayo, God's blessing, we will receive the blessing of God. Next. Si David, grabe ito. Ang dami nangyari kay David. Halos walang natira sa kanya. Anong kasalanan ni David? Pumatay. Pinatay niya ang asawa ng kanyang kinabitan. Naintindihan niyo po? Nagkasala siya ng pangangalo niya, hindi niya asawa, may asawa ako, kinuha niyang asawa. Hari eh. Pero kahit hari ka pa, hindi tama yun. May asawa yung tao, kinuha mo. Kaya sabi ni Prophet Nathan, ako may kwento sa iyo. Ikaw ang tinutukoy ko. Sabi ni David, kawalang yan pala ng taong yan. Dapat sa kanya'y mamatay. Sabi ni Prophet Nathan, ikaw ang tinutukoy ko. Napakadami mo ng asawa, kinuha ko yung iisang asawa ng tao. Inano ko na lang, pinaiksi ko na lang yung kwento. Ano nangyari kay David? Ang pinakamatinding palo sa kanya, iniwan siya ng Panginoon. Ang kanyang buhay ay hindi naging masaya at mapayapa sapagkat lahat ng kanyang ginawa ay bumalik din sa kanya. Sabi ng Obadiah chapter 1 verse 15, lahat ng ginagawa natin babalik sa ating sariling ulo. Example, maghapon ka nagseselfon. Hindi masakit ang ulo mo. Tama kaya? Wala ka ng pakundangan sa paggamit ng cellphone eh. Nag-inom ka. Pare. Ano? Giginawa ang katawan mo? Hindi. Bukas may hangover. Lahat ng ginawa mo ibabalik sa sarili mong ulo. Eh naglingkod ka sa Diyos. Hindi magandang babalik sa iyo. Amen? Kaya yung ayaw maglingkod, walang katalinuhan. Amen? Ang tunay na matalino naglilingkod sa Diyos. Dahil lahat ng ating ginagawa, ibabalik ng Diyos sa atin. Ano yung mga nangyari? Namatay ang unang anak ni David. Pumatay siya eh. Ipinatay din ng Diyos yung kanyang anak. Amen? Ano ba? Kinuha yung kanyang mga asawa. Asawa niya, kinuha. Bakit? Nanguha siya ng asawa eh. Are you with me? Diba? Kinuha si Abigail, kinuha yung kanyang mga asawa. Dahil sa kanyang kasalanan, nangunguha ng asawa. Ano pa? Nag-revolt si Absalom sa kanya bilang hari. Sarili niyang anak, gusto siyang pababain sa pwesto. Amen? Kasi nga po, gumawa siya ng kasalanan. Ang sabi ng Diyos, dahil sa ginawa mong yan, mamamatay ang iyong anak. Lupit nun, mamatay ang anak. Next. Miriam becomes a leper. Si Miriam po, mga member, makinig kayo ha. Kapag may decision po ang pastor, huwag po kayong pukontra. Kasi si Miriam po, gusto niyang pakialaman si Moses. Nagkaketong po si Miriam. Yung sasabihin niyo, dapat naman kasi garmi, mali si pastor. Baka magkaketong ka. Are you with me? Magbasa kayo ng Bible. Huwag mo papakialaman ng pastor. Kung ang pastor ay nagkamali, may Diyos na papalo sa pastor. Ito na sunod. Hindi pa pala yan. Samson was taken captive by the Philistine. Bakit po nakuwang bihag si Samson? Kasi siya'y nakipaglandian kay Delilah. Are you with me? Kaya nga Samson at Delilah eh. Hindi Delilah yung kanyang uso ngayon. Naintindihan niyo po? Pero sa huling hininga niya, sabi niya, Panginoon, patawarin mo ako. Gusto kong makabawi. And that moment, namatay po si Samson. Pinatupad yung building sa magitan ng kanyang pagtulak. Amen? Napakalakas ni Samson. Pero sa babae, napakahina. Mga lalaki, walang malakas sa babae, mali makikibakla. Amen? Kaya pala nilalapitan na ng babae ayaw. Usap, ako hindi tayo talo. Pala'y bakla. Kaya pala hindi matutso ng babae. Pinakita ka sa babae. Ay bakla pala. Pero pag lalaki, tatandaan mo ito, walang malakas na lalaki sa malanding babae. Kaya lumayo ka sa mga tumutulo ang laway. Anong sasabihin sa iyo? Brother Aga, iyo. Sabi ito na.
Di ba hari po si Haring Saul? Huwag kayong mag-alala pag nagkamali ang pastor, may Diyos na magre-reject sa pastor. Are you with me? Kung talagang malaking kasalanan mo, o merong pastor na nagkaroon ng affair sa member, ay ganun. O di, inalayas ng Diyos doon sa church. Inalis. Pero nung nagkamali lang ang pastor sa preaching, nagkamali lang ng kaunti, gusto mo nang palayasin, at ang mga member inaandiyan ng lahat, pastor, resign, hindi mo na ako tumang buhay pag re-resign. Amen? Maraming tao po, gustong pabagsakin ng pastor, hindi dahil siya nagkamali. Pero si Haring Saul, nireject siya ng Diyos dahil nag-disobey siya sa kalooban ng Diyos. Kasi ang utos ng Diyos, patayin mo lahat, walang ititira. Nakinig po siya dun sa mga aliporos niya. Hari, hindi kaya maganda itong yung offering sa Diyos? Para sa panganit natin ngayon, hindi kaya maganda ito, tumaya tayo sa wedding pagka tumama, mag-offering tayo ng malaki sa Panginoon. Gayon yun eh, amen? Tayo tara, tayo sa sideline sa balagtas, tapos yung kikitain natin 5,000 sa pagsayo-sayo doon, ating ibibigay sa Panginoon. So kung nakakitang bibigyan mo ang Diyos ng karumal-dumal, susuka ka ng Diyos pagkagaya. Amen? Saka hindi naman after na Diyos ibibigay mo ang gusto ng Diyos, ikaw na nagbibigay, hindi yung iyong bigay. Ano with me? O anong kwento dyan? Nireject siya ng Diyos, alam sabi, hindi na ikaw magiging hari ng Israel dahil hindi ka sumunod sa akin. Binuhay niya kasi yung hari at yung iba mga hayop, inoffering sa Panginoon. Maganda naman ang motibo. Pero pinalo ng Diyos na devote. Hari na naging kari-kari pa. Next. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro. Sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Salamat sa Diyos, di na tayo pupunta ng impyerno. Pero kapag tayo po'y sumuhay sa kalooban ng Diyos, pwede niya tayong paluin bilang anak. Ngayon, kung di ka naman pinapalo, tagal mo na nagsisimba, wala nangyayari sa iyong masama, di ka man lang nabibigatan, pwede hindi ka anak ng Diyos. Amen? At ang sasabihin mo ba, kahit ako wala dyan sa baptista, hindi ako'y masaya buhay. Simula nga ng hindi ng church, hindi ako'y masaya na, ako'y pabarik-barik na lang, ayos na. Pwede hindi ka anak ng Diyos. Pag namatay ka, I'm sorry to say, impyerno na yung lagpak. Kasi hindi ka tunay na anak ng Diyos. Sabi ng Bible, makapitong beses man akong lumagpak, gayon may ako'y ibabaon ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa iyong salita. Pagpalain niyo po ito. Nakita po namin kung hindi pa po kami nakaranas ng ganito. At puro na lang parusa at judgment. Hindi mo kami pinapalo. Dahil hindi mo naman kami pwedeng paluin na never kaming sumunod sa iyo. Dahil yun ay judgment. Pero Panginoon, yung kami po'y naglingkod na sa iyo, tumalingkod pa kami. Doon mo kami papaluin. Anak mo kami, hindi pwede kami gumawa ng masama, kaya papaluin mo kami. Kaya po Panginoon, kung kami ligtas, makakaranas kami ng iyong pagpalo. At huwag naman sana, Panginoon, na kaya kami matuto dahil pinalo mo kami. Maganda Panginoon, matuto kami dahil nakita namin ang salita mo. Na ito'y kwento ng mga taong pinagpapalo mo dahil sila'y pasaway. Hindi marunong sumunod sa iyo. I-bless you po kami sa umagang ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. 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 Salamat sa Diyos. Amen. Kaya pagka pinapalo po kayo, hindi kayo nagsimba ng linggo, bigat na bigat kayo, babalik kayo ng Panginoon. Salamat, anak ng Diyos. Pero kung hindi, kahit baptis ka, hindi ka anak ng Diyos. So ngayon po umagang ito, salamat sa Diyos. At marami po tayo ngayon. Unlike po nung isang linggo, lalabing 12 kami. At salamat, wala namang huda sa amin. Amen. Kasi wala nagsabing, ako baga Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon. Una ko pong kilalanin ang ating pong mga bisita po na dumating dito.
Kasama po natin ngayong umaga ang ating panauhin mula po sa Pinamukhan, Sister Christine Arellano, kasama ang kanyang dalawang anak na si Princess at saka po si Gabriel. Palakpakan natin ng malakas. Amen. Kasama rin po natin mga minamahal, 11 po sila sa isa pong online. Ang pamilya po ng Kuya Gary Castillo. Castillo family. Kami po masaya. At kami po ay kagabi nanalangin mag-asawa na ngayong buwan na ito, kami ang makapasantiyan. At dahil kami naman po ay may sasakyan, ay walang imposible. Maglalakad kami. Okay. Salamat sa Panginoon. Nakasama po natin ngayong umaga si Sister Meds Gulapa. Amen. Kami po yung masaya. Alam niyo po, marami na rin po ditong bagong mananampalataya. Pero naglaylo. Pero pag anak ka ng Diyos, remember this, makakaranas tayo ng kabigatan. At salamat kung tayo babalik sa Panginoon dahil anak tayo ng Panginoon. Namimiss na po namin kayo. At sana ingatan po kayo sa inyo pong pagdadalang tao. Ano po? Yan ay i-offering niyo sa Panginoon. Iingatan niyo ng Panginoon. Yes. Kasama rin po natin this morning si Brother Fernan Maderaso. O kahit po online sila po ay nagsimba. Ano po? Pero mas masarap pa rin yung narito. Ano? So, kasama rin po of course ang kanya pong pamilya, ang kanya pong mga anak. Sina Renzi, dahil nariyan na po sila. Ano po? So kung nagsabi po kayo, ako po'y nasundo dun sa inyong ibaba, na kayo susunduin, wala po problema. Maulan kasi, kaya siguro hindi sila nakatin. Kung gusto niyo po talagang sumimba po, susunduin po kayo. May lagnat daw. May lagnat. Okay. Lahat sila, lahat. Yung dalawa. Yung dalawa. Okay. So, basta wala pong service, ako'y nasundo po doon, luwag na luwag. Amen po. Luwag na luwag. Hindi pa po natin silang isakay. Ano po? So, kasama rin po natin ngayong umaga po, si Kathleen Fernandez. So, nakarating po ito ng birthday ni Baby James. Salamat sa Panginoon. Ano po? Kasama rin po natin si Marie Chris at Tienza. Anak po ito ni Ate Maya. Ay, hindi sila makapunta dito. Makinig lang sila ng aral. Katuwaan na po natin. Amen? At gusto kong sabihin, ang nanay po ni Sister Jeneline po nung aming uling Bible study ay maluwag na tinanggap sa kanyang puso ang ating Panginoong Jesus. Dinangalan natin sa ma-invite po dito sa kabila ng kanyang kalagayan na siya po'y nakadextrose at napakahirap ng kanyang kalagayan. Pero nakakatuwa dahil sa kanya pong kalagayan yon ay kanya pong tinanggap ang Panginoong Jesus. Kasama ko po si Brother Ryan ng mga witness na hindi po siya napilitan na tanggapin ng Panginoon at tanggapin niyang siya'y makasalanan kailangan na si Jesus. So, amen po ba? Amen? Okay na lang po, masaya si Sister Jeneline. Amen? Dahil hindi lahat ng may sakit na gayon tinatanggap ng Panginoon. Ano ho? Sa kasama rin po natin, Bible study namin kahapon, na in-invite po namin dito sa gawain ito, si Sister Marisa Mag-Usara. Ano? Ito yung marami pero Mag-Usara. Ano? Sa Bisaya kasi mag-isa lang. Mag-Usara. Okay. Kasama rin po natin ang aking pong bayaw-bayawan na si Jan Sakido at si Crystal May Sakido. Alam ka po natin, itong ating young people na ito. Sana itong aking pamangkin ito ay magpatuloy sa Panginoon na dati kong nakakasama. Kasama rin po natin si Jessica Bertusio. Ito po yung konsehal ng bayan. Alam pa ka natin. Hindi ko ito kilala. Kasama rin po natin ngayong umaga, Sammy Almario. Nakakatuwa naman. Ano po? Kasama rin po natin. Sino ito? Walang apelido, siguro Rehidor ito. Christine Rehidor. Hindi na lang nailagay yung apelido. Nakalagay lang po ay Christine. Lagyan na lang natin ang apelido Hermosa. Okay? Kasama rin po natin, panghuli po, si Kelvin Sebastian. Palakpakan po natin, hindi ko po siya kilala. Pero ako'y naniniwala, siya po'y nakasama natin para makinig ng salita ng Diyos. Nakakatuwa naman kina Kuya Gary. Pwede na tayo na magsimula po ng mission. Bakit? Dito'y 11 din tayo Amen po. May sinalabing isa doon. O hindi pwede na magsimula doon ng simbahan. Amen? So, iba po kasi yung ako mismo ang naroon.
Kasi pagka ganito ang ating setup at ay dating daan, TV lang ang kanilang sinasambahan. Ano po? Sa umaga pong ito, magpapahinga lamang po tayo ng kaunti. Meron po bang nag-birthday? Sister Ronnie, nag-birthday ka ba? Nung isa pang ano? So, kanta lang natin kasi siya po may sakit kung nag-birthday pa, hindi siya nakapagsimba. Birthday ni Sister Ronnie ng September. Tama? Birthday ni James ng September. Sino ba ang may birthday ng September? Wala na po. Lahat po ay agustuhin. Okay. Kantahan naman po natin sila. At lahat na may birthday po sa ating online ministry. Happy birthday to everyone. Ready? Say, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong pagsilang. Maligayang, maligayang, maligayang bati. Ngayon lang mo natin kantahan si Baby James. Nung birthday niya, hindi natin nakantahan ng happy birthday to you. Nalimutan natin kasi ang mahalaga po yung salita ng Diyos. Ano po? Salamat po sa Panginoon. Sa umagang ito tayo magpahinga ng kaunting oras. Ano po? 10 minutes lamang po and we will be back after a few minutes.